Yo, what's up mga kalikot? Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. So, panibagong araw, panibagong video tutorial na naman. So, dual contact horn. So, paano ba mag-install ng dual contact horn? Loud horn, then magagamit natin ang ating stock horn. So, kailangan natin ng hollow switch. Kailangan din natin ng 4-pin horn relay. Kahit 5-pin yung nabili nyo, huwag nyo lang gagamitin yung gitna, yung 87A. So, 4-pin horn relay. Yan. Then, siyempre kailangan mo ng electrical tape. Yan, kailangan natin yan. Ito yung ating loud horn. So, ito yung magsisilbing stock horn natin. Nga lamang ito hindi natin mapatunog kasi pang kotse ito eh. So, yan. Gamitin lang natin para sa video tutorial. Yan, simulan natin. Unahin natin sa dito, sa loud horn. So, lagyan natin ng dalawang wire. Yan, dalawa yan, di ba? Wait lang. Ayos natin. So, yan. So, yan. Lagyan natin dalawang wire yan. Magkabilaan. Ito. Lalagyan natin sa 87 ng ating horn relay. Tapos ito. Itong dalawa na to. Lagyan natin ng wire. Yan. Tapos, tuktok natin ng wire. Kukonect natin sa negative. Negative ng ating battery. Yan, negative. Yan, direct sa negative ng ating battery. Yan, gamit tayo ng battery. Yan. So, yan. Then, dito, yung kabilang terminal. Dito natin nilalagay yung 87. 87 nating horn relay. Yan, 87. Pag ganyan. So, lagyan natin ng konting electrical tape. So, yan. Pagka kayo maglalagay, siguraduhin nyo na nababalutan ng electrical tape. Tapos yung 30. Yan. 30 ng ating relay. Tadirect natin sa positive ng ating battery. Direct sa positive ng ating battery. Ito. Gusto nyo lagyan ng fuse 10 amperes, pwede rin. Bahala na kayo. Pag nilagyan nyo ng fuse for safety. Positive. Direct, positive ng ating battery. Okay. Then, next natin, pabayaan mo natin yan. Sa hollow switch, mga kalikot. Yan. Hollow switch. Yan. Dito sa ating hollow switch, so pag tinanggal natin yan, yung socket nyan, may makikita yung marking dyan. Yan. Mayroon yung positive, tsaka negative, tsaka to, baba, C or common. Yung gitna, NO or normally open. Taas, NC or normally closed. So pag binalik natin yung socket, ganyan. Itong red, ito yung magsisilbing positive. Ito yung black, magsisilbing negative. Yung green, ito yung common. Yellow, ito yung normally open. Yung white, yung normally closed. Ang positive tsaka negative, yung red tsaka black, ito lang nagpapailaw sa ating hollow switch. Yan, para mapailaw yung ating hollow switch. So gagawin natin dito, itong common ng ating hollow switch. Punta tayo sa ito. Hanapin natin yung dalawang wire ng ating busina. Ito. So yung trigger ng ating busina, ito yung trigger wire. So yan. Yung trigger wire ng ating busina, so paghiwalay natin yan. Yan, paghiwalay natin. Dahil yung dito, papunta sa busina yan, pag ganun. Tapos ito yung galing sa switch. Yan, galing sa horn button switch. Diyan natin kukunik yung ating common ng ating hollow switch. Ayan. Okay. Then, yung normally close or yung white, lalagyan natin dito sa dito. Di ba? Tinanggal natin yung sa may trigger natin, pinaghiwalay natin, yung papunta sa busina,
dito natin lalagay yung normally close. So, yung normally close. Para pag hindi pa tayo pupindot ng ating hollow switch, ang napapatunog natin, papagawa natin yung stock na busina. So, yeah. Okay. Next natin, itong normally open. Yung gitna, yung dilaw. Dito natin kukonek sa dito sa yan, horn relay. 86 or 85. Kahit baliktaran, walang problema. Yan. 86 or 85. So, yan. Yung tape. Okay. Itong natitira natin na 86, kung negative trigger ang busina ng iyong motor, kung negative trigger, i-connect natin to sa accessories wire. Accessories wire. Itong 86 or 85. Kapag naman positive trigger ang ating busina, yung stock ng busina, pag positive trigger, i-connect natin to sa negative wire ng ating motor. Negative wire or sa negative ng ating battery. Dahil positive trigger, itong busina natin, ginamit natin positive trigger, ito i-connect natin sa negative wire or pwede natin i-direct sa negative ng ating battery. Ito, pwede natin isama rito. Ayan. Papuntang negative ng ating battery ito. So, next sa hollow switch natin, ang itira is yung red tsaka black, which is yung positive at tsaka negative niya. Itong red, positive ng ating hollow switch, i-connect natin ito sa accessories wire. Accessories wire ng ating motorsiklo, which is sa Honda at China brand na motor, color black. Yan. Sa mga Yamaha, light brown. Suzuki, orange. Yan yung mga color coding. Tapos ito, itong black wire or negative ng ating hollow switch sa negative wire. Negative wire or sa body ground, pwede yan. I-connect natin sa negative wire dito sa color green. Diyan, hindi natin isusok na natin dyan. Or pwede natin isama rito, dyan, papuntang negative ng ating battery. Negative wire or body ground, so pwede na yan. So, okay na yan. So, try natin. So, kapag di pa nakapindot, yan, nasusian na yung motor mo. Susi ng motor mo. So, pag di pa nakapindot yung hollow switch, ang tutunog is yung stock. Try natin. Kaso nga lang ito hindi man tutunog kasi pang kotse ito eh. Kailangan ng relay. So, try natin. Narinig nyo ba? Yun. Yun yung gumagana. So, pag pinindot natin to, ang gagana yung loud horn. So, ganun lang. So, ganun lang kasimple mga kalikot mag-install or paano ikabit yung tinatawag na dual horn or mga pagana mo yung contact loud horn at saka yung stock horn, dual contact horn. So, yun lang mga kalikot. Sana intindihan nyo or nakatulong itong video na to para sa inyo kung paano magkabit ng dual contact horn. So, yun lang mga kalikot. So, thank you.